noon sir, pag ako manunood at kung yung mga ordinary tao manonood, parang nabayaran yung PNP para huliin tong taon to, para ipahiya itong taong ito. So salute the PNP. In fact, I saw it na nagamit ng PNP yung kanilang tungkulin para paboran yung isang tao na lumapit sa kanila. So, unjust fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Hi everyone! Noong February 24, 2026 ay inaresto si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos habang naka-live sa isang hotel sa Pasay. Inaresto siya dahil sa kasong unjust vexation na isinampa ng isang vlogger na si Mark Jason Warnacolahewa o mas kilalang Makagago. Ngunit maraming mga netizen ang nagkomento tungkol sa pagka-aresto nito na tila mali daw na iharap at ipahiya sa presscon itong SI Norman Mangusin, sapagkat unjust vexation lamang daw ang kaso nito. Kaya't sa videong ito ay panoorin natin ang tila pagpapahiya at pagharap ni Norman Mangusin sa presscon ng CIDG. Ano na binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, ng ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. Wala, meron nung dahilan yun. Pero ang totoo niyan, unjust fixation lang. Ipinahiya niyo ang buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Sir, yan, sir. At dahil sa kumalat ang videong iyon sa social media, nakarating ito sa programa ni Senator Raffy Tulfo at tinawagan live si Commissioner Ralph Calinisan tungkol sa parehong issue sa pag-aresto kay Norman Mangusin. Dahil sa merong mga netizen na dumulog at nagtanong na bakit daw ganon na iharap sa presscon itong si Norman Mangusin at pinabayaan daw ito ng CIDG na ipahiya at insultuhin sa harap ng media sapagkat unjust vexation lamang daw ang kaso nito. Senator Raffy, magandang hapon po. More power po sa inyo. Thank you po sir. Several times ago, dito po sa Wanted sa radyo, meron po kami mga suspect na na-issue na po ng warrant and yung kasalanan ng mga suspect na ito ay, kung hindi ako nagkakamali, rape with homicide. And a warrant of arrest has been issued already and I asked the PNP at that time, major pa ata yun, yung rango, yung isa naman colonel, kung pwede mabigyan kami ng kopya ng warrant at picture ng suspect para naman may flash namin for awareness purposes para yung mga kapitbahay malalaman nila na ito pala ay ng rape at ito pala ay pinaghahanap, pwedeng tulungan yung ating PNP. At ang sabi po ng PNP, meron daw utos, hindi ko alam kung galing sa Napolcom to or sa Kamkrami lang, na bawal daw magbigay ng pagkakakilanlan ng sinumang suspect hanggat hindi pa raw po nakukonvict sa korte. Bago po sa pandinig ko yan, Sir Raffy, Idol Raffy, bago po sa pandinig ko. So, if you would indulge, ibigin niyo po sa akin yung pong warrant po na hiningi po ninyo, yung pong pangalan, yung detalye. We will provide you the details po, Idol. Okay. Kaya ko muna sabi yan kasi kumalat ko sa social media and some people came to me and asked me those questions na bakit ganon. Meron po kasi, I'm not gonna mention the name of the guy. I think vlogger siya. At may kayabangan nga siya, kung tutusin, maraming asal sa kanya. Pero I think it was uncalled for na ginawa po ng CIDG na binalanda yung pagmumukha niya at pinabayaan pa yung komplena na pagmumurahin siya at insultuhin siya. Samantalang yung kanya pong kaso ay unjust vexation lamang na napakababaw. Ba't ganun po? Ba't pinayagan po ng CIDG yun? At ayon naman kay Commissioner Ralph Calinisan ay naaresto na daw itong si Norman Mangusin 5 years ago ng NBI dahil sa marami nga itong nalokong mga OFW at isa sa tumulong para maaresto ito ay ang kapatid nitong si Senator Erwin Tulfo. Ipinaliwanag din dito ni Commissioner Ralph Calinisan na for public awareness lang daw po iyon para wala nang mabiktima itong si Norman Mangusin at marami na itong mga record na iba't ibang kaso. Ang dating po sa tao ay unjust fixation po ito, unjust fixation lang ito.
Of course, we are protecting also the identities of people. However, Senator Rafi, siguro alam naman po natin sino yung tao pinag-uusapan dito. And all of these offenses to the public are extremely public. And siguro po, while there are issues, totoo lang po, meron nga po mga issues po na maaaring mapag-usapan at mapagdebatihan. But at the end of the day, Senator Rafi, mahaba po listahan nito. Kung susumahin po natin, meron pong human trafficking dito sa namakmak po na estafa cases. Mga OFWs po natin ang pinapahamak po nito, yung po hard-earned money po ng ating mga kapwa Pilipino, disrespect for institution, use of the uniform, pagpapahiya ko sa mga police, even NBI, even the LTO, and even the use of the name, the use of... Ngunit, na-disappoint naman si Senator Raffy Tulfo dahil ang point niya daw dito ay tungkol sa nakaraang issue tulad ng may hiningi daw itong warrant ng may kasong rape at pumatay ay bakit pinagkaitan daw ito ng PNP. At kung gusto pala daw ng PNP CIDG mag-presscon na ipangalandakan daw ang mukha ng isang suspect o naaresto ay sana daw ay yung mabibigat na kaso at hindi tulad ng kaso ni Norman Mangusin na unjust vexation lamang. Commissioner, I hear you. Opo. Ito yung point ko. Kasi I was really disappointed and I think the taong bayan was shortchanged. Kasi nga po, ulitin ko, nung dito sa programa, ilang beses, in fact, naghiring pa nga ako dyan eh. Humingi ako ng picture, warrant of arrest, nung isang suspect na yun po ay nang-rape at pumatay at pinagkakaitan sa akin ng PNP. Now, sir, kung gusto ng PNP, ng CIDG, mag-presscon, pangalandakan yung pagmumuka ng isang suspect na may warrant, sana man lang sir medyo malilim-lalim naman. Sana man lang sir yung mga rape, kidnapping, bank robbery. Wag naman po yung unjust vexation kasi ang pagkakaalam ko po nung may tumawag sa aking kakilala ko, ito po yung away daw po ng parehong dalawang vlogger at pinatulan po ata ng PNP. Ngayon pag nag-away yung dalawang vlogger, wag po natin patulan. Hayaan na natin sila mag-away-away. Enough na po yun na mahuli natin yung taong yun and then ipalabas natin sa media na nahuli na itong si Poncio Pilato. That's good enough. Wag naman po yung ipapahiya. Again, I don't know the guy. I haven't met the guy. Even ako naiyabahan ako sa taong yun. Kasi kung minsan dumadaan sa page ko, newsfeed ko, na talagang saksakan ng yabang. Pero walang personalan. Mayabang ka, sige. Karapatan mo yumabang. Dagdag pa ni Senator Raffy Tulfo na sana wag daw magpagamit ang mga kapulisan pag may taong lumapit, lalong-lalo na yung may mga kaya, at wag din daw payagan na ipahiya, insultuhin at murahin tulad ng nangyari kay Norman Mangusin. Pero naman sir, wag naman tayo mag-go overboard na nagpapagamit tayo yung ating PNP dahil merong isang taong lumapit at itong taong nito sikat din at inutusan. At saka meron ako nakita sir doon na itong vlogger na ito, nandun yung complainant, pati misis niya, pinagmumura sa harap niyo. Dapat hindi niyo pinayagan yun sir. Pinagmumura at meron pang sandali lang sir. Kumakanta-kanta pa, meron pang mga banda. That was really a circus. Sana hindi na po pinayagan yun. Ayon naman kay Commissioner Ralph Calinisan, hindi man daw nila tinotolerate at nagsignal naman daw ito sa complainant na itigil na ang pagsalita. Natuwa ko doon nung nagalit nung nasalita pa ko ng gano'n yung isang vlogger. Totoo, hindi po, yung po mga gano'n na we do not tolerate. In fact, we ask him to stop. Pero to put in context po, Senator Raffy, we don't like that. I personally didn't like that also. Ngunit may napansin naman si Senator Raffy Tulfo sa complainant. At sa tingin niya ay parang nabayaran daw itong mga kapulisan para hulihin si Norman Mangusin at ipahiya. Saka sir, mga singit pa sir, baka makalimutan. Saka nakikita ko sir, yung vlogger na nagko-complain against this guy na naka-t-shirt na ng preso, nagipaglambingan pa doon sa isang vlogger. Para bang nangyari, ang litaw noon sir, pag ako manunood at kung yung mga ordinary tao manonood, parang nabayaran yung PNP para huliin tong taon to, para ipahiya itong taong ito. No sir, I'm sorry sir. I'm sorry, I don't salute the PNP. In fact, I saw it na nagamit ng PNP yung kanilang tungkulin para paboran yung isang tao na lumapit sa kanila. I did salute the PNP. Sasaludo po ako sir kung yung sir, sorry po. Sasaludo po sana ako sir kung yung hinuli nila, binaranda nila sa media ay kidnapper, bank robber, rape with homicide, yung ba mga
malalaking kasalanan. Huwag naman po yung unjust vexation kasi po ang nabasa lang unjust vexation lang eh. 'Di ba? Kung yung mga karumal-dumal na krimen, yung nag-chop-chop ng tao na marami po dito yan. Almost every month meron kami chinap-chop, binarder, nilagay sa maleta. Bakit yun hindi po pinapalabas yung mukha ng mga suspect? Bakit yung mga suspect na mahuli hindi po pinapreskon? Meron dito, 'di ba, yung nilagay sa maleta yung babae nung magkaibigan. Nahuli yun. Bakit hindi nyo preskon yun? Chop-chop yun. Chinap-chop yung babae nilagay sa maleta. Tapos tumakbo ng Mindanao yung suspect. Nahuli nyo, nasa custody nyo. Walang preskon. Bakit ito, unjust vexation, preskon ninyo? At dito, kaya daw nasabi ni Senator Raffy Tulfo na nagamit ang PNP ay dahil natimbrehan daw ang complainant na huhulihin si Norman Mangusin at nakaredy na daw at meron pa daw itong mga banda. Ayon pa kay Senator Raffy Tulfo, ay wala daw siyang pakialam kung makakaaway niya si Commissioner Ralph Calinisan dahil lang sa prinsipyo nito. Kasi sir, alam mo kung bakit nakita ko na para nagamit po yung PNP? Dahil natimbrihan po yung complainant against this vlogger na mayabang. O sabihin natin, vlogger na mayabang. Etong si vlogger na mayabang, nung mahuli siya, nakaredy na po yung complainant na may dala pa pong mga combo, may dala mga banda, tapos kumakanta-kanta pa. And pinayagan po ng PNP yun? Heck, Hindi po, dapat, iba po. wait. Sir, magkaibigan tayo. Nakita tayo sa Senate. Pero sir, ako, I call spade a spade. Okay? I don't fucking care kung makakaaway kung dati kong kaibigan dahil lamang po sa prinsipyo ko. Ang prinsipyo ko po, sir, kung ano yung patas, patas lang. Kung ano yung mali, mali lang. Yan po yun eh. Meron ako nakitang pagkakamali dito. I don't care dun sa vlogger na mayabang. Okay, sobrang yabang talaga. Maging ako, nainis ako dun eh. Pero hanggang doon lang tayo sa inis. Pero wag natin pinipersonal. Yung po yung point ko. Ako talaga, sir, para sa akin, saksakan ng yabang yung taong yon. Pero yung ginawa sa kanya, grabe naman. Sobra na yun, sir. Sa ngayon, hati ang opinyon ng publiko sa pagkaaresto ni Norman Mangusin at sa ginawang press conference ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. May nagsasabing tama lang ito, pero may ilan ding naniniwalang kung unjust vexation lang ang kaso, hindi na sana ito ipinangalandakan. Kayo, ano ang masasabi ninyo? Tama ba o sobra? Comment down below.